ang mga tao sa bansang ito ay wala sa tamang pag-iisip. Isang nakagigimbal na pangungusap na binitiwan ng isang elite na propesora mula sa Oxford University na kilala sa buong mundo matapos niyang maranasan ang Pilipinas. Ang tumambad sa kanyang paningin ay ang mga taong nakangiting umiinom ng malamig na palamig sa gitna ng isang hindi pangkaraniwang malamig na panahon at ang mga kalsadang, sa paraang tila mahika, ay nananatiling ligtas at nadadaanan sa kabila ng hamon ng kalikasan. Ang kanyang paniniwala na ang batas at mga alituntunin ang sukatan ng katarungan ay gumuho sa sandaling tumuntong siya sa islang ito. Pagkauwi niya, buong pananabik niyang ipinahayag, ang Pilipinas ay isang kabaliwan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit dapat ninyo itong puntahan sa panahon ng taglamig. Ano nga ba ang hiwaga sa likod ng mga kakaibang kilos ng mga Pilipino na nagpatunaw sa puso ng isang kilalang akademiko at nagpaiyak pa sa kanya? Ang ilang araw lamang na pananatili ay yumanig sa buong pundasyon ng kanyang pananaw sa buhay. Narito ang isang kuwento ng milagro sa taglamig na tila kathang-isip ngunit totoong nangyari. Propesora ng Oxford na nasaksihan ang taglamig sa Pilipinas, ang bansang ito'y wala sa katinuan. Isang propesorang dayuhan ang namangha sa mga kakaibang gawin ng mga Pilipino. Ayon sa babaeng dayuhan na bumisita sa Pilipinas noong panahon ng amihan, ang bansa ay hindi lang malamig, kundi nakakagulat. Ito ay dahil sa mga di pangkaraniwang kilos ng mga Pilipinong nakasalamuha niya sa kanyang paglilibot. Pagbalik niya sa United Kingdom, walang tigil niyang ikinuwento sa kanyang mga kaibigan at kasamahan na talagang dapat puntahan ang Pilipinas sa panahon ng taglamig. Ano nga ba ang nakagigimbal na karanasang ito na kanyang nasaksihan? Ating tuklasin ang kanyang nakamamanghang kuwento. Magandang araw. Ako si Rachel Brown, isang propesora ng Cultural Anthropology sa Oxford University. Hindi dahil sa suwerte kung bakit ako naging propesora sa murang edad na 37. Ito ay dahil sa aking matinding interes sa kultura ng kolektibismo sa mga lipunang Asyano. Ang aking doctoral thesis ay tungkol sa istrukturang panlipunan ng Silangang Asya at sa nakalipas na 5 taon, itinuro ko sa aking mga mag-aaral ang mga pagkakaiba-iba sa kultura ng mga bansa sa rehiyong ito. Ngunit, nakakahiyamang aminin, hindi ko pa kailanman napuntahan ang mga bansang iyon. Laging may bumabagabag sa aking isipan na ang itinuturo ko ay mula lamang sa mga libro at research papers. Kaya, ngayong winter break, sa wakas ay nagpasya akong magsagawa ng isang field research. Nagkataon na ang dalawa sa aking mga estudyante, si Lynn mula sa isang kalapit bansa at si Lina na isang Pilipina, ay parehong uuwi sa kanilang mga bayan at inanyayahan ako. Ma'am, sana po makapunta kayo sa bansa ko. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na kulturang Asyano, sabi ni Lynn. Ngumiti si Lina at sumagot. Ma'am, dapat po pumunta rin kayo sa Pilipinas. Ibang-iba po ang karanasan doon kumpara sa bansa ni Lynn. Natuwa ako sa kanilang munting kompetisyon. Bilang isang akademiko, nagpasya akong paghambingin ang dalawang kultura sa pamamagitan ng direktang obserbasyon. Noong Enero 2025, sumakay ako ng eroplano patungo sa bansa ni Lynn. Dala ko ang aking laptop, isang observation journal, at isang blankong dokumento na may titulong A Comparative Study of East Asian Collectivism. Pagdating ko roon, ang unang sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin. Malamig din sa UK, pero ang lamig ng Enero doon ay mas matindi sa pakiramdam. Sinalubong ako ni Lynn at sumakay kami ng taxi. Pagpasok pa lang sa sasakyan, may naramdaman na akong kakaiba. Pakiramdam ko ay mas malamig pa sa loob kaysa sa labas. Binuksan ng driver ang heater nang makasakay kami, pero wala pang 5 minuto ay pinatay niya ito. Pagkatapos ay bubuksan niya ulit at papatayin din kaagad. Excuse me, pwede po bang hayaan na lang na bukas ang heater? Ang tanong kong Ingles ay isinalin ni Lynn, ngunit ang sagot ng driver ay hindi ko inaasahan. Nasa regulated temperature na po. Itinuro niya ang isang lumang thermometer sa dashboard. Nakaturo ito sa 18 degrees Celsius. Mayroon po kaming patakaran sa tamang temperatura sa loob ng taxi sa aming bansa. Kailangan naming panatilihin ang temperaturang ito. Ang boses ng driver ay pinal at walang bahid ng emosyon. Hindi mahalaga kung giniginaw ako.
Ang patakaran ay 18 degrees, kaya dapat 18 degrees. Isinulat ko sa aking journal. Kultura na mas pinapahalagahan ang pagsunod sa alituntunin kaysa sa personal na kaginhawaan. Hanggang sa makarating kami sa aming destinasyon, nakapulupot ang aking mga braso sa aking katawan sa loob ng aking coat. Kinabukasan, nakipagkita kami ni Lynn sa kanyang mga kaibigan sa isang cafe. 5 kami, pero ang waiter ay nagpakita ng pagkalito. Paumanhin po, pero para sa 4 na tao lang ang mga mesa namin. Tumingin ako sa paligid at may nakita akong ilang bakanteng mesa. Hindi ba pwedeng kumuha na lang tayo ng isang upuan mula sa ibang mesa? Tanong ko. Umiling ang waiter. Bawat mesa ay may nakatakdang bilang ng upuan. Hindi po ito maaaring basta-basta ilipat. Si Lynn at ang kanyang mga kaibigan ay hindi tumutol. Okay lang po, ma'am. Magpapalitan na lang po kami ng upo. Nag-set sila ng timer sa kanilang mga telepono. Napagkasunduan nilang bawat isa ay tatayo ng 15 minuto para magbigayan sa upuan. Hindi ako makapaniwala, ngunit naisip kong bahagi ito ng aking obserbasyon. Pati ang pagbabayad ng bill ay nakakagulat. Hinati-hati ng mga kaibigan ni Lynn ang bayarin hanggang sa pinakahuling sentimo ng kanilang mga in-order. Naalala ko ang mga pagkakataong nilibre ko sila ng hapunan sa UK. Sinasabi nila noon, "Next time po." Kami naman. Tila ang next time na iyon ay hindi na darating. Malungkot kong isinulat sa aking journal. Pinapalaki ang kahusayan at pagiging praktikal. Mas gusto ang mga relasyong nakalkula kaysa sa emosyonal na pagbibigayan. Sa 3 araw, hindi ko na natiis. Kinausap ko si Lynn. Pasensya ka na, Lynn, pero parang gusto kong agahan ang pagpunta sa Pilipinas. Mukhang nalungkot si Lynn, pero naintindihan niya ako. Nang gabing iyon, nag-book ako ng flight papuntang Maynila. Habang binubuksan ang aking laptop at inaayos ang aking mga obserbasyon, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang naghihintay sa Pilipinas. Ang sinabi ni Lina na ibang-iba ang dimensyon ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Kalagitnaan ng Enero nang lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba ko pa lang ng eroplano, naramdaman ko ang kakaibang ginaw. Mas malamig kaysa sa naunang bansang pinuntahan ko. Narinig ko sa balita na may malakas na amihan na paparating at bumabaraw ang temperatura ng husto. Kaya pala, dahil isang arkipelago, naisip ko, itinaas ko ang kwelyo ng aking coat at naglakad patungo sa arrival lobby, pero mayroong kakaiba. Sa labas ay sobrang lamig, ngunit pagpasok ko sa loob ng terminal, isang mainit na pakiramdam ang sumalubong sa akin. Tumingala ako at nakitang maayos ang air conditioning system at may mga air purifier pa sa ilang sulok. Isang tanawing hindi ko nakita sa airport ng naunang bansa. Malaki siguro ang gastos nila sa kuryente para mapanatiling ganito kainit, naisip ko. Habang hinihintay ko ang aking bagahe, isang staff mula sa Department of Tourism ang lumapit sa akin. "Excuse me, ma'am. Are you a tourist?" Tanong niya sa matatas na Ingles. "Yes, from the United Kingdom." "Oh, kung ganoon po, baka hindi kayo sanay sa lamig ngayon sa Pilipinas. Eto po, tanggapin ninyo." Inabutan niya ako ng 2 heat pack at isang maliit na termos na may mainit na salabat ginger tea. Naguluhan ako. "Naku, bakit po? Hindi naman kailangan." Dahil po sa biglaang paglamig, namimigay po kami nito ng libre sa mga turistang baka hindi handa. "Libre po ito." "Libre?" Hindi ako humingi. Pero dahil inakala nilang kakailanganin ko, kusa nilang ibinigay. Isang bagay na imposibleng mangyari sa naunang bansa. "Maraming salamat. Napakabait ninyo." "Walang anuman po. Enjoy your warm stay in the Philippines." Ngumiti ang staff at naglakad patungo sa susunod na pasahero. Tinitigan ko ang hawak kong salabat at isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi lang ito simpleng serbisyo. Ramdam ko ang pagmamalasakit. Sumakay ako ng bus papuntang Baguio. Habang nasa biyahe, may isang waiting area sa isang terminal. Dahil sa kuryosidad, pumasok ako. Pag-upo ko pa lang sa silya, nagulat ako. Mainit ito. Agad akong tumayo at hinipo ang upuan. Totoo nga, may init na nanggagaling dito. May built-in heater pala ang mga upuan.
Tumingin ako sa paligid, bukas ang heating system, at may mga thermostat pa sa dingding. Isang waiting area ng bus terminal na may ganitong kagamitan? Umupo ako ulit. Ang init na dumadaloy sa aking likod at hita ay kumalat sa buong katawan ko. Naalala ko ang panginginig ko sa taxi sa kabilang bansa. Doon, pinapatay bukas ang heater para sundin ang regulasyon, pero dito sa Pilipinas, pati upuan sa terminal ay may heater. Hindi lang ito simpleng pagkakaiba. Magkaiba ang kanilang pinapahalagahan. Nang makarating ang bus, pumasok ako at muli akong nagulat. Mula sa ilalim ng mga upuan ng bus, may mainit na hangin na lumalabas. Ramdam mo agad ang init pag-upo. Umiikot ang heating system sa itaas at kumikislap ang ilaw ng air purifier. Hindi ito taxi, pero isang pampublikong bus na may ganitong pasilidad. Habang nakatingin sa labas ng bintana, napaisip ako. Sa kabilang bansa, nagbayad ako para sa taxi, pero tiniis ko ang ginaw. Dito, nakasakay lang ako sa bus pero ganito nakaginhawa. Nakarating ako sa Baguio. Kinabukasan pa kami magkikita ni Lina, kaya nagpa siya akong mag-ikot mag-isa. Habang naglalakad, nakita ko ang isang daanan papunta sa isang public market. Bilang isang observer, pumasok ako doon, at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa isang espasyo sa gilid ng palengke, may mga taong walang tirahan, ngunit may kakaiba. Hindi sila tulad ng mga homeless na nakikita ko sa UK o Amerika. Kahit manipis ang kanilang mga damit, mukha silang kalmado. Dahan-dahan akong lumapit at idinampi ang aking kamay sa sahig na semento. Mainit ito. Hindi lang basta mainit, ramdam na ramdam ang init mula sa ilalim. May heating system sa ilalim ng sahig, hindi ako makapaniwala. Isang pampublikong lugar na kahit sino ay pwedeng pumasok ay may heating system. Sa Oxford, tuwing taglamig, laging may malulungkot na balita tungkol sa mga namamatay na street dwellers. Nagbibigay ang gobyerno ng mga shelter, pero ang mga hindi nakakarating doon ay namamatay sa ginaw. Pero dito, iba. Ang mismong lugar kung nasaan sila ay binibigyan ng init. Kinuha ko ang aking journal. Nanginginig ang aking mga kamay. Pilipinas, infrastruktura para sa mga mahihirap, ibang antas ng serbisyong panlipunan. Paglabas ko sa palengke, sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Ngunit ang isip ko ay naiwan pa rin sa loob. Sinubukan kong unawain ito bilang isang akademiko, ngunit hindi ito maipaliwanag ng aking mga kasalukuyang teorya. Ang kabilang bansa ay naghahangad ng kahusayan at pagkakapantay-pantay. Ano naman ang hinahangad ng Pilipinas? Noon, may nakita akong mga tolda sa di kalayuan. May event kaya? Dahil sa kuryosidad, lumapit ako at nakita ko ang mga taong nakasuot ng puting jacket. Mga miyembro pala sila ng isang volunteer group. May nakasabit na banner sa pasukan ng tolda. Libreng lugaw at konsultasyong medikal. Sumilip ako sa loob. Namimigay sila ng mainit na lugaw, rice porridge, at tinapay. Sa isang tabi, may ginagawang simpleng medical check-up. Isang matandang babae ang nakikipag-usap sa isang volunteer. Salamat po, Doc. Walang anuman po, Inay. Mag-ingat po kayo sa daan, madulas. Balik po kayo. Hinawakan ng volunteer ang kamay ng matanda at nginitian ito. Kumuha naman ng ilang pirasong dalandan ang matanda mula sa kanyang bayong at ibinigay sa staff. Pasasalamat ko man lang. Naku, Nay, wag na po kayong mag-abala. Pero sige po, maraming salamat. Nagngitian sila at nagpaalam. Tulala akong pinanood ang eksenang iyon. Sa UK, napakahirap makakuha ng medical consultation. Kahit may NHS, mahaba ang pila, pero dito, sa isang kanto lang, libre itong ibinibigay kasama pa ng mainit na pagkain. Sa isang sulok ng tolda, isang lalaki ang kinokonsulta. Hindi siya trinato ng iba ng staff. Sa halip, mas mukha pa silang mabait sa kanya. Tay, bawasan po natin ang alak ha? Pagod na po ang atay ninyo. Alam ko, Doc. Pero pag malamig, kailangan uminom para hindi maramdaman, pero kalusugan pa rin po ang una. Mayroon po kaming counseling session sa susunod na linggo, punta po kayo. Inabutan ng staff ang lalaki ng isang flyer. Nabagabag ako. Hindi lang sila basta nagbibigay ng pagkain.
Sinusubukan nilang kumonekta sa kanilang mga puso. At hindi ito isang palabas lang. Regular itong ginagawa, nabasa ko ulit ang banner. Hindi ito isang one-time event. Ito ay isang sistema, isang kultura. Akmang kukunin ko ang aking journal pero huminto ako. Hindi ko alam kung ano ang isusulat. Ang welfare system ng Pilipinas. Hindi. Higit pa ito sa welfare. Kinuha ko ang heat pack na bigay sa akin sa airport. Mainit pa rin ito at doon ko napagtanto. Ang init sa bus, ang mainit na sahig sa palengke, ang lugaw ng mga volunteer, lahat ito ay magkakaugnay. Ang bansang ito ay hindi kayang tiisin na makitang nanginginig sa ginaw ang mga tao. Isang kultura na inuuna ang pag-alis ng hirap ng tao bago ang mga regulasyon o kahusayan. Kinabukasan, tumawag si Lina. Ma'am, narinig ko po na mas maaga kayong dumating. Susunduin ko po kayo agad. Nang ikuwento ko ang aking mga karanasan, humingi siya ng paumanhin sa nangyari sa kabilang bansa. Ngunit buong tiwala niyang sinabi, iba po talaga dito sa Pilipinas. Nagkita kami sa sentro ng Baguio. Mula sa hotel, sumakay ako ng taxi. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Masyadong malakas ang epekto sa akin ng karanasan ko sa taxi, sa kabilang bansa. Sana naman hindi pareho dito. Automatikong bumukas ang pinto ng taxi at sumakay ako. Sa sandaling iyon, may yumakap sa aking likuran. Isang mainit na yakap. Ha? Nagulat ako at tiningnan ang aking likuran. Nanggagaling ang init sa upuan. May seat heater. Ang init ay dahan-dahang gumapang sa aking hita, likod, at baywang. Hindi ko ito inaasahan. Sa UK, ang seat heater ay isang luxury feature. Wala nito ang kotse ko, pero standard feature pala ito sa mga taxi sa Pilipinas. Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror at nagtanong, okay lang po ba ang temperatura, ma'am? Gusto niyo po bang lakasan ko pa? Ah, opo. Okay lang po. Saktong-sakto ang init. Gulat kong sagot. Ang driver sa kabilang bansa ay sumunod sa regulasyon. Ang driver na Pilipino ay binigyan ako ng kapangyarihang magpasya. Ano ang pagkakaibang ito? Nagsimulang umandar ang taxi. Sa labas ng bintana, nagsimulang umambon ng may kasamang malakas na hangin. Kung sa UK ito nangyari, paralisado na ang trapiko. Nag-aalala akong tumingin sa labas. Nag-iipon na ang tubig sa mga bangketa. Ngunit may napansin akong kakaiba. Walang naiipong tubig sa kalsada. Kahit tuloy-tuloy ang buhos, basa lang ang kalsada, pero malinis. Paano nangyayari to? Kinusot ko ang aking mga mata at tiningnan muli. Totoo, malakas ang ulan, pero pagpatak sa kalsada, tila nawawala ito. Excuse me, paano pong hindi nag-iipon ang tubig sa kalsada? Ngumiti ang driver at sumagot. Ma'am. Kasi po, yung mga kalsada dito, lalo na sa mga pangunahing daan, may magandang drainage system. At may mga maintenance crew po ang LGU, Local Government Unit, na laging umiikot para siguraduhing walang bara at ligtas ang daan. May mga taong nagtatrabaho sa ganitong panahon? Opo, ma'am. Kapag masama ang panahon, mas doble po ang kanilang trabaho para po iwas disgrasya. Simple lang ang pagkakasabi ng driver na tila ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Natulala ako, mga taong nagtatrabaho sa gitna ng lamig para lang masigurong ligtas ang iba? Oo, teknolohikal na posible. Pero ang dedikasyon ng mga tao? Sa Oxford, kapag umulan ng yelo, paralisado ang mga kalsada, mabagal ang clearing operations at madalas ang aksidente. Pero sa Pilipinas, ang mga tao mismo ang gumagawa ng paraan para hindi mangyari ang problema. Wala po bang ganito sa inyo, ma'am? Nagtatakang tanong ng driver. Hindi ako nakasagot. Ano ang sasabihin ko? Na ang UK ay mas huli pagdating sa dedikasyon ng mga tao kumpara sa Pilipinas. Nakarating kami sa aming tagpuan. Bago ako bumaba, hinipo ko muli ang upuan. Mainit pa rin ito. Sa kabilang bansa, sinunod nila ang regulasyon. Sa Pilipinas, inuna nila ang aking kaginhawaan. Iyon ang pagkakaiba. Masayang kumakaway si Lina. Ma'am, kanina pa po kita hinihintay. Lina, kamusta? Totoo ba?
na may mga taong naglilinis ng kalsada kahit sa ganitong panahon? Agad kong tanong. Tumango si Lina habang nakangiti. Opo, normal po yan dito, lalo na sa Baguio. Wala po ba niyan sa bansa ninyo? Napabuntong hininga ako. Wala. Sa UK, kapag may snow, bahala na ang lahat. Hala, edi delikado po. At maraming aksidente? Oo, napakarami. Hindi makapaniwala si Lina. Naiintindihan ko siya. Dahil para sa mga Pilipino, ito ay normal. Ma'am, tara po sa bahay. Nagkakagulo na sina mama at papa sa pagdating ninyo. Naku, hindi ba ako makakaabala? Ano ka ba, ma'am? Tuwang-tuwa po sila na may bisita kaming dayuhan. Sumakay kami ng sasakyan, papunta sa bahay nila Lina sa isang lugar sa Baguio na mataas. Ang mga upuan, syempre, ay komportable. Habang nasa biyahe, tanaw ko pa rin ang mga LGU worker na may suot na dilaw na kapote, tinitiyak na walang nakaharang sa daan. Hindi talaga nila matiis na mahirapan ang mga tao. Muli itong naging isang paniniwala sa aking isipan. Pagdating namin sa bahay nila Lina, naghihintay ang kanyang mga magulang sa labas. Welcome, ma'am. Pagod po ba kayo sa biyahe? Hinawakan ng mahigpit ng kanyang ina ang aking kamay at ngumiti. Hello po. Salamat sa pag-imbita. Naku, walang anuman yon. Malaki ang utang na loob namin sa inyo sa pag-aalaga kay Lina sa UK. Pagbukas ng pinto, isang mainit na hangin ang yumakap sa akin. Wow, ang init sa loob ng bahay nyo. Pumasok kami sa sala, ngunit nagtaka ako. Wala akong makitang malaking heater o aircon. Paano naging ganito kainit? Napansin yata ni Lina ang aking pagtataka. Nakapagtataka po, no ma'am. Dito po kasi sa Baguio, maraming bahay ang may fireplace. Itinuro niya ang isang magandang pugon na gawa sa bato sa isang sulok ng sala. May nagbabagang apoy doon. Ang init po niyan ay kumakalat sa buong bahay. Tumingin ako sa pugon. Ang init na nagmumula rito ay hindi tuyo at nakakasakit sa ilong. Ito ay natural at komportable. Halika po, ihatid ko kayo sa kwarto ninyo. Pumasok kami sa guest room. Muli akong nagulat. Walang kama. Isang makapal at malambot na kutson ang nakalatag sa sahig na kahoy. Dahan-dahan akong umupo sa kutson at doon ko naramdaman. May bahagyang init na nagmumula sa sahig na kahoy dahil sa init ng buong kabahayan mula sa pugon. Ang init ay gumapang sa aking likod, sa aking hita, at sa buong katawan, humiga ako. Ang buong likod ko ay mainit. Ang mga radiator sa UK ay sa isang parte lang mainit, pero dito, ang buong bahay ay may banayad na init. Dahan-dahan at pantay-pantay na umiinit ang aking katawan. Noong una ay nakasuot pa ako ng long sleeves, pero wala pang 10 minuto ay nagsimula na akong pawisan. Nagpalit ako ng mas manipis na damit, pero komportable pa rin ang pakiramdam. Hindi ito basta pagpapainit. Para itong nasa sauna. Ngunit hindi ito nakakairita. Sa halip, nakaka-relax. Naalala ko ang taglamig sa UK, ang panginginig sa malamig na kama. Pero dito, paghiga ko pa lang, para na akong nasa langit. Ito ay hindi lang tungkol sa pagpapainit. Ito ay isang filosofiya. Natanto ko, hindi tinitiis ng mga Pilipino ang lamig. Tinatanggal nila ito. Kinabukasan, ginising ako ng nanay ni Lina. Ma'am, good morning po. Handa na po ang almusal. Kinusot ko ang aking mga mata. Dahil sa init ng bahay, napakasarap ng tulog ko. Paglabas ko sa sala, natigilan ako. Ang hapagkainan ay parang isang pista. May sinangag, longganisa, tapa, pritong isda, mainit na champorado, mga prutas, at mainit na kape. Punong-puno ang mesa. Ito po lahat ang almusal? Hindi ako makapaniwalang nagtanong. Opo. Simpleng handa lang po. Sana magustuhan ninyo, sabi ng nanay ni Lina habang hinihila ako papunta sa upuan. Simpleng handa? Ito ay katumbas na ng pagkain sa isang luxury hotel. Kain po kayo ng marami, ma'am. Malambing na sabi ng tatay ni Lina. Nagsimula akong kumain. Bawat putahe ay masarap at maingat na inihanda. Ngunit napakarami nito. Sinubukan kong ubusin ang lahat,
Pero hindi ko nakalahati. Busog na po kayo, ma'am? Hindi po ba masarap? Nag-aalalang tanong ng nanay niya. Hindi po. Sobrang sarap po. Pero sobrang dami lang po talaga. Ah, ganoon ba? Sige, kahit ito na lang po. Pumunta ang nanay niya sa kusina at bumalik na may dalang isang platter ng hiniwang prutas at mainit na tsaa. Dessert po. May extra space pa naman diyan sa tiyan. Hindi ako makapaniwala. Busog na ako. Pero heto na naman ang kanilang pag-aalala. Ngunit nang makita ko ang mga mata ng kanyang ina, hindi ko magawang tumanggi. Kumuha ako ng isang pirasong strawberry. Matamis at makatas. Masarap po, no? Galing po yan sa farm ng kaibigan namin. Ipinagmamalaki ng kanyang ina. Tita, kailan niyo po ito inihanda lahat? Tanong ko. Si Lina ang sumagot. Ma'am, sa totoo lang po, nahihiyang sabi ni Lina, 1 linggo na po naghahanda si Mama. 1 linggo? Opo. Mula nang malaman niyang darating kayo, nag-research na siya ng mga pagkaing Pilipino na pwedeng magustuhan ng isang taga-UK, naghanap ng pinakasariwang sangkap. Kagabi po, puyat siya sa pagluluto. Tiningnan ko ang nanay niya. Nahihiya siyang ngumiti. Naku, anak, wag mo nang sabihin yan. Siyempre, malayo ang pinanggalingan ni Ma'am. Nagsimulang mamasa ang aking mga mata. 1 linggong paghahanda para sa akin lang. Sa kabilang bansa, hinati nila ang bayarin hanggang sa huling sentimo. Dito, isang pamilyang hindi ko pa nakikilala ay nag-alay ng 1 linggo para sa akin. Maraming salamat po. Yumuko ako ng malalim, nanginginig ang aking boses. Ano po ba yon? Ang pag-aasikaso sa bisita ay natural lang sa aming mga Pilipino. Hinaplos ng nanay niya ang aking likod at doon ko naintindihan. Hindi lang ito pagkain, ito ay puso. Ang 1 linggong paghahanda, ang puyat sa pagluluto, at ang kagalakang makita akong kumakain. Lahat ng ito ay pag-aasikaso. Ang aking postura bilang isang akademikong nag-oobserba ay gumuho, hindi ito isang subject ng obserbasyon. Ito ay isang karanasang dapat damhin ng puso. Pagkatapos kumain, lumabas kami ni Lina. Ipasyal ko po kayo, ma'am. Habang nagsusuot ako ng sapatos, may inabot ang nanay niya. Isuot niyo po ito. Isang makapal at magandang hand-woven na cardigan. Naku, okay lang po. Mayroon po akong sariling coat. Hindi po kakayanin ng coat niyo ang lamig dito. Isuot niyo na po ito. Halos pilit niya itong ipinasuot sa akin. At pati na ring guwantes at scarf. Ito rin po, para hindi man lamig ang kamay niyo. Okay lang po talaga ako. Ma'am, isuot niyo na lang po. Hindi po titigil sa pag-aalala si Mama hanggat hindi niyo yan suot, natatawang sabi ni Lina. Sa huli, para akong nakabalot na regalo. Lumabas kami. Napakalamig nga ng temperatura, ngunit dahil sa damit na bigay ng kanyang ina, wala akong naramdamang ginaw. Sa isang cafe, nakita ko ang mga kabataang umiinom ng iced coffee at kumakain ng halo-halo. Grabe, sa ganitong kalamig? Lina, bakit umiinom ng malamig ang mga tao kahit taglamig? Kasi po ma'am, mainit sa loob ng mga establisimento, kaya masarap po ang malamig. Alam niyo po, yung kumain ng ice cream sa tabi ng fireplace. Yun po ang the best. Natawa ako sa sinabi niya. Tama, hindi tinitiis ng mga Pilipino ang lamig. Ganap nila itong nilalabanan at ine-enjoy. Ilang araw ang lumipas, nasa Naya na ulit ako. Oras na para bumalik sa UK. Naghatid sa akin si Lina at ang kanyang mga magulang. Ma'am, balik po kayo ha? Iba naman po ang Pilipinas pag tag-init, malungkot na sabi ni Lina. Babalik ako. Maraming salamat sa lahat, Lina. Ma'am, ingat po kayo. Malamig din po sa UK, alagaan niyo po ang inyong kalusugan. Niyakap ng nanay niya ang aking mga kamay. Opo, tita, maraming salamat po sa lahat. Isipin niyo pong may pamilya kayo, ditong laging naghihintay sa inyo. Nagpaalam ako at pumasok sa departure gate. Paglingon ko, kumakaway pa rin ang pamilya ni Lina. Pinigilan ko ang aking luha habang kumakaway pabalik. Sa upuan ng eroplano, kinuha ko ang aking laptop, A Comparative Study of East Asian Collectivism. Bukas pa rin ang blankong dokumento. Pinalitan ko ang titulo, Ang Init ng Puso,
mga aral ng pagmamalasakit mula sa Pilipinas. At nagsimula akong mag-type. Pumunta ako rito para pag-aralan ang kolektibismo at individualismo, ngunit mali ang aking tanong. Ang mahalaga pala ay kung ano ang pinapahalagahan ng isang lipunan. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Ang kabilang bansa ay naghahangad ng kaayusan at kahusayan sa pamamagitan ng mga alituntunin. Ang 18th degree na taxi, ang bilang ng upuan sa bawat mesa, lahat ito ay mahusay. Ngunit malamig, huminto ako sandali at nagsulat muli. Ang Pilipinas ay nagpapahayag ng pagtanggap sa pamamagitan ng init. Ang libreng salabat sa airport, ang seat heater sa taxi, ang mga masisipag na LGU workers, at ang mainit na suporta sa mga nangangailangan. Ang pag-aasikaso ng isang pamilyang naghanda ng isang linggo, tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Hindi ito kalabisan. Iba lang ang kanilang pamantayan. Sa Pilipinas, inuuna kung komportable ba ang tao. Nag-aalay sila ng buong puso. Hindi lang sistema ang pinapairal ng mga Pilipino, kundi pati na rin ang puso. Naalala ko ang mga nagdaang araw. Ang gulat ko sa seat heater, ang pagkamangha sa mga kalsadang ligtas, ang paghanga sa kabaitan ng mga volunteer, at ang pasasalamat sa pagkaing inihanda ng isang linggo. Ang taglamig sa Pilipinas ay mabagsik, ngunit ang puso ng mga tao ay mas mainit kaysa sa anumang heater. Hindi nila tinitiis ang lamig. Tinutunaw nila ito gamit ang sibilisasyon at puso. Umalis ang eroplano. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang mga ilaw ng Maynila, kumikinang na parang mga hiyas. Naisip ko, pumunta ako bilang isang observer, ngunit umuwi akong isang kalahok. Pumunta ako para magturo, ngunit umuwi akong natuto. Tinip ko ang huling pangungusap sa aking laptop. Sa susunod na buwan, ituturo ko sa aking mga estudyante ang temperatura ng pag-aasikaso. At ako mismo, ibabahagi ko ang init na ito sa aking mga estudyante, mga kasamahan, at sa mga hindi ko kakilala. Tulad ng ipinakita sa akin ng Pilipinas. Isinara ko ang laptop. Kinapa ko ang aking bulsa. Nandoon pa ang heat pack na natanggap ko sa airport. Malamig na ito, pero hinawakan ko ito ng mahigpit. Hindi lang ito isang heat pack. Ito ang kabaitan ng isang tao, ang puso ng Pilipinas. Itinago ko ito sa pinakailalim ng aking bag. Dadalhin ko ito sa UK at ilalagay sa aking mesa. Para kapag pagod na ako sa pag-aaral, titingnan ko ito at aalalahanin ang init na natutunan ko sa Pilipinas. Ilang buwan ang lumipas, nasa lecture hall ako sa Oxford. Unang araw ng klase. Good morning everyone. Simula ngayon, tatalakayin natin ang isang bagong paksa, ang kultura at ang temperatura ng kabaitan. Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga notebook. Kapag pinag-aaralan natin ang kultura, madalas nating tinitingnan ang mga batas at istruktura. Ngunit hindi iyon sapat. Ang tunay na mahalaga ay kung paano kinakalingan ng isang lipunan ang puso ng isang tao. Nagpakita ako ng isang larawan sa screen. Isang kalsada sa Baguio, malinis at walang baha sa kabila ng ulan. Tingnan ninyo ang larawang ito. Ito ay isang kalsada sa Pilipinas sa panahon ng tag-ulan. Naglalaan sila ng malaking pondo at lakas tao para mapanatiling ligtas ito. Bakit? Dahil ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga tao ang kanilang pangunahing prioridad. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, hindi po ba dahil magaling lang ang kanilang teknolohiya? Tama. Ngunit kung saan nila ginagamit ang teknolohiya at lakas tao, doon lumalabas ang kanilang pagkatao. Hindi nila kayang pabayaan ang mga taong nahihirapan. Ipinakita ko ang susunod na larawan, ang pistang almusal na inihanda ng nanay ni Lina. Ito ay isang pagkain na inihanda sa loob ng isang linggo, para sa akin lamang. Walang kalkulasyon o kahusayan dito, ang mayroon lang ay ang pusong nag-iisip para sa kapwa. Masigasig na nagsulat ang mga estudyante, lahat tayo ay maaaring isabuhay ang kabaitang ito. Hindi kailangan ng malalaking infrastruktura. Ang pagpapahiram ng jacket sa isang taong giniginaw, ang paglalaan ng oras para sa isang kaibigang may problema. Nang matapos ang klase, isang estudyante ang lumapit. Professor, may tanong po ako. Ano iyon? Ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa Pilipinas?
Nag-isip ako sandali at sumagot ng may ngiti. Natutunan ko ang temperatura ng pagmamalasakit at kung gaano ito kahalaga sa buhay.